is God? Ano? Sino ba si Lord sa buhay natin? So ano bang objectives, bakit ito yung topic natin? Sabi nga dito is to ensure that we understand the true nature of our God and make sure that everyone knows who God is and what God's character are. Ayan, no? Kaya kanina tinatanong ko, sino ba sa tingin niyo si Lord? Sino ba si Lord sa buhay niyo? So, eto yon. Sabi po, God is the Word and the Word is God. So parang yan ang origin ni Lord. Paano bang ang salita ay naging Diyos at ang Diyos ay naging salita? Sabi po sa John chapter 1 verse 1 to 5, nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. So meaning, dito pa lang sa verse 1 na 'to, sinabi na ng Lord na siya ay salita at ang salita ay Diyos. So ano pang sabi sa verse 2? Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nilikha ng hindi sa pamamagitan niya. Nasa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng katauhan, nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito nagagapi kailanman ng kadiliman. So dito po, ine-explain sa atin na through the word, nabuo, sabi nga 'di ba, nalikha lahat ng, bagay sa salita. Kaya lahat ng nakasulat diyan sa Bible, that is the representative of God. Amen. Kaya yung bawat salita na nakasulat sa Bible, that is powerful because the word is God itself. Amen. Paano natin nasabing God itself? Kung babasahin niyo yung Genesis, sinabi do'n ng Lord, "Magkaroon ng liwanag." Yun po ay salita lamang. Nanggaling lang yun sa sinabi ng Panginoon at yung sinabi niya ay nagkaroon ng buhay. Amen. So gano'n po ka-powerful yung word because the word is God itself. Amen po. So ayan. So basahin natin. God is the Word. When God created the world, as stated in the first chapter of the book of Genesis, it is evidenced by the verse 3. Ayan na po yung sabi ko kanina, verse 3. And God said, "Let there be light," and there was light. By merely speaking those words, everything came to life. Therefore, the teachings in the Bible are considered to be representative of God, and those who believe and apply them are imitating Him. So, yun na nga yung sinasabi ko. Na dahil ang salita ay ang Diyos at ang Diyos ang salita, kailangan kung ano yung salita, yun ay ginagawa natin at ina-apply natin sa buhay. Ano bang sabi sa 1 Corinthians chapter 11 verse 1? You are to imitate me just as I imitate Christ. So, itong imitation na 'to, ang nagsabi nito is si Pablo. Sinabi niya sa mga taga-Korinto. So, we need to imitate God, dahil tayo nga ay, binuo ayon sa kanyang image. So, sabi dito, if you follow the word, you follow God. So, kung, sumusunod ka pala sa salita, sumusunod ka sa Panginoon. And if you follow God, you will do His commands. So, kung sumusunod ka sa Diyos, gagawin mo yung mga utos niya. And if you follow His instructions, that's what will came out of your mouth. Totoo po yan. Kung ano yung ginagawa mo, yun yung lumalabas sa bibig mo. Amen? Totoo yun. Kasi, di ba, kaya yung ating lifestyle, 'di ba nung napag-usapan natin nung una nating, Zoom meeting, na kapag ikaw nag-start ka ng mag-commit sa Lord, mababago na yung lifestyle mo. Kasi yan na yung sumusunod ka sa mga commands, sumusunod ka sa mga utos ng Diyos. Kaya kung ano yung sinusunod mo, siyang nakikita sa'yo. At kung ano yung nakikita sa'yo, siya rin yung lumalabas sa labi mo. Amen. So, ayun po yun. Ano pa? Ano pa yung pagkakakilala natin sa ating Diyos? Hindi lang siya basta God, the Word, and Word. God is God. From the beginning of creation in Genesis to the end of times in Revelation. So, from uh,
Genesis to Revelation, God refers to himself as us or our. So bakit ba from Genesis to Revelation nababanggit dito ng Diyos na as, pero iisa lang siya? So sino pang naniniwala dito na iisa lang ang Diyos? Amen. Iisa lang po ang Diyos. Ano, iisa lang talaga ang Diyos, pero nung, tayo po ay nasa Catholic pa, nababanggit din 'yun sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak, at sa ngalan ng Espiritu. Actually, hindi po mali 'yun, ano, tama po 'yun dahil 'di ba nasasabi sa atin nung tayong mga bata pa na ang Diyos ay may tatlong persona. Amen. Which is evidence siya sa Bible dahil nasabi sa Genesis to Revelation na God refers to himself as us or our. Pero paano sila nagiging isa? So ito na yon. And thus describe the doctrine of the Trinity. So diyan na pumapasok yung doktrina ng God the Trinity. Ano? So, hindi natin siya ma-explain dito ng talagang thoroughly dahil tayo nga ay 13 sessions lang. Pero bibigyan natin kayo ng idea kung bakit naging God the Trinity. Ano, kasi lalo na yung mga nagtuturo sa outreach natin, ano, maaaring diyaan ay may magtanong sa inyo kung sino ba talaga ang Diyos, sino yung Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu. So, through this mentoring, maituturo niyo sa kanila, ano, kung ma-explain niyo sa kanila ng maayos kung ano yung doctrine ng God the Trinity. Ano, lalo na kapag may mga dine-disciple kayo, kung halimbawang may magtanong sa inyo ng doktrina ng Trinity, lalo na yung mga galing sa ibang, ah, ibang relihiyon, ano, alam niyo naman yon. So, hindi ko na babanggitin kung ano yung relihiyon na nagsasabi na ang Diyos ay anghel lang daw, si Jesus daw ay anghel lang, si Jesus daw ay propeta. So, kung may ma-encounter kayo na gano'n, at least alam niyo kung paano i-explain. Pero hindi naman natin kailangan makipaggigilan sa kanila, ano. Itinuturo lang natin 'to para alam niyo kung paano i-explain in times na may ma-encounter kayo na magtanong sa inyo ng gano'n, ano. It's because we need to reveal the truth to them. So, kaya every time na naggagawa ako ng teaching na ganito, lagi talaga siyang may kasamang word of God, yung Bible verse. Kasi yun talaga, dun naman talaga dapat tayo nagbe-base, ano. So ayan, ituloy na natin. Explain ka lang yan, ano. So, the doctrine of the Trinity. The word Trinity comes from tri meaning three, and unity, 'di ba? Meaning one. So God is three distinct individuals: God the Father, God the Son, Jesus, and the Holy Spirit in one true God. So ano po ang sabi sa Mateo chapter 28 verse 19? Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So yun yung sinabi ng Lord, ano. So meaning, you need to baptize them through the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Because these three ay nagrerepresent sa iisang Diyos. Ano, kaya kailangan tuwing magtuturo kayo, mababanggit niyo diyaan, not all the time naman, pero kailangan, babanggitin niyo sa kanila kung sino ba ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu. Ano, dahil yan ang pagkakakilala sa iisa nating Diyos. Okay. So, mamaya explain natin kung paano niyo ma-e-explain ng ayos sa mga dine-disciple niyo, paano yung tatlo ay nagiging isa. So una, kilalanin muna natin sino ba si God the Father. So God the Father, okay, is the creator of heaven and earth and all living things beyond. So, and what is beyond? So, si Abba Father, the creator, yun yung ating tawag, yun yung distinction niya. Siya yung lumalang ng lahat. God the Father is first introduced in the book of Genesis, explaining how the world's creation started. It begins with the creation of light and darkness, the separation of the two, till the creation of man. So, dun unang inintroduce si Abba Father through the creation, ano, sa Genesis. So, dun nyo siya makikilala. And then, eto nga, eto yung supporting verse niyan. So, ang
Nilikha nga ng Diyos ang langit at ang lupa at ang lahat ng bagay na naroroon. Tinapos niyang likhain ang lahat ng ito sa loob ng 6 na araw at siya'y nagpahinga sa ikapitong araw. Pinagpala niya ang ikapitong araw at itinuring itong banal, sapagkat sa araw na ito siya'y nagpahinga matapos likhain ang lahat. Ganito ang pagkakalikha sa langit at sa lupa. So this is a supporting verse na nagsasabi na God the Father is God the Creator. Amen. So ano pong number 2? So ito naman si God the Son. So syempre kilala natin kung sino ang God the Son. This is Jesus Christ. Jesus Christ is our God and Savior and is referred to as our soul salvation. So actually, ganito kasi yung ginawa ni Abba Father eh. Para maintindihan niya tayo. Kasi lahat tayo, although tayo ay binuo ni God according to His image, binigyan niya pa rin tayo ng kanya-kanyang free will. May kanya-kanya tayong free will. Kaya even if may kanya-kanya tayong free will, dahil dun sa kanya-kanya nating free will, hindi tayo ganun talagang ma-understand ni God bilang tao. Dahil siya nga ay Diyos, siya ay ultimate God. Siya ay banal. Ngayon, para maintindihan tayo ni Lord, bakit ba hindi tayo makasunod sa Kanya, bakit ba ang bilis nating natutukso, siya ay nagkatawang tao in the form of Jesus Christ. Parang ganito yung explanation niyan eh. Ang langgam, para maintindihan mo, kailangan maging langgam ka din. So ganun yung explanation niyan. Kaya si Lord, si Abba Father ay nagkatawang tao para ma-reach out tayong mga tao. Maintindihan niya tayo. Amen? So ito na nga, explain na natin si Jesus Christ, which is our salvation. Sabi nga sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayan, so dito, ibinigay ni Abba Father si Jesus Christ, which is Him also, para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Because Jesus Christ is our salvation. Ito pa, sabi sa John chapter 10 verse 30, Ako at ang Ama ay iisa. Yan ang sabi ni Jesus. So yan ang nagpapatunay na si Jesus at si Abba Father ay iisa. Sabi ako at ang Ama ay iisa. Amen? So ano pang sabi sa John chapter 14 verse 6? Sumagot si Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Amen. So wala daw makakapasok sa kaharian ng Diyos kung hindi ka maniniwala kay Jesus Christ as your Lord and Savior and your salvation. So ito po, share ko lang. Nabasa ko kasi sa Revelation noon. Hindi ko lang alam yung eksaktong verse at yung eksaktong word, pero ito yung phrase na tumatak sa isip ko. Nasabi doon is, pakakawalan ang huwad na Mesiyas. So, even in Israel, iniisip nila, some part in the Israel, iniisip nila na hindi pa dumadating ang Mesiyas. Their king is still David, but still Abba Father is their Lord God. So, may time na nagkaroon ako ng doubt. Sabi ko, what if huwad na Mesiyas si Jesus? Paano kung siya yung binabanggit sa Revelation? Sabi kong gano'n. Pero may may mga pangyayari na talagang nagpapatunay na hindi huwad na Mesiyas si Lord based on my experience, based on my own testimony. Kasi bakit ba every time na binabangungot ako or every time na ako'y natatakot, basta sinambit ko lang yung name ni Jesus. Nagsabi lang ako ng, in Jesus' name. In Jesus' name. Biglang nagigising ako sa bangungot ko, biglang nawawala yung takot ko. Meaning,
totoo na si Jesus ay Mesiyas. Amen? Because of those experiences. Kasi ano bang sinabi? Ano ba si Jesus? Jesus is the salvation. So, doon sa mga experience ko, pinapakita na ako ay naliligtas. Kasi salvation nga eh. Naliligtas ako. So, dun ko nasasabi na hindi ako dapat mag-doubt na si Jesus ay yung tunay na Mesiyas. Ano? Kasi sabi nga ng Lord sa Bible, talagang lalabas dyan yung mga false prophet, false teacher, na maraming madideceive. Pero, yung mga tunay na sumusunod sa Kanya at yung mga tunay na alagad niya, hindi yan basta-basta madideceive. Bakit? Kasi mismong ikaw, buhay na patotoo ka ng Panginoon. Ano, kaya napakaimportante na share natin yung mga testimony natin lalo na kung nagtuturo tayo. Ano, at kung may mga nila-life group tayo. Kasi ikaw yung buhay na patotoo ng Diyos. Kaya kung magpa-testimony man sa church, maging proud kayo. Ano, at tumayo agad kayo sa unahan. I-testify nyo kung gaano kabuhay ang Panginoong Diyos sa buhay niyo. Ano, kaya kung magsasabi man na si Jesus ay anghel lang, si Jesus ay propeta lang o baka mamaya sabihin si Jesus ay false messias, ngayon kayo sa buhay niyo, kaya niyong patunayan na si Jesus ay totoong Mesiyas based on your experience. Kaya ako, kung meron mang magsabi, I will say, no, God, Jesus is God because I feel it every day. Lagi akong nasa-save. Banggitin ko lang yung pangalan niya. Ganon siya ka-powerful. Amen? Kasi siya ay Diyos. Ano? So, yon. So, number 3, si God the Spirit. Ano? Yung si Holy Spirit. God the Spirit is the Holy Spirit which provide us with guidance and conviction, observing everything and understanding our hearts. No? So, ayan. Itong si Holy Spirit ngayon, siya yung nagsaserve as our guidance and conviction. Kaya nga minsan maririnig nyo sa mga preaching, conviction of the Holy Spirit. Bakit conviction of the Holy Spirit? Kasi kino-convict ka to do the right thing. Ano? So, eto yung pinagkaiba natin sa mga unbelievers at sa mga hindi pa nagkakaroon ng malalim na relasyon sa Panginoon. Ang pinagkaiba natin sa kanila is once we receive the Holy Spirit from God. Ano? So, ito kasing si Holy Spirit, siya yung nakakaalam ng tama at mali. May dalawa kasing tama sa paningin ng tao. Yung unang tama, yan yung akala ng tao ay tama, pero sa paningin ng Diyos ay mali. Yung pangalawang tama, yan ay yung tamang-tama sa paningin ng Panginoon, na ang makakaalam lang ay yung mga tao na nagbabasa ng Biblia. Ano, at merong intimate na communication at relationship sa kanila. Kaya lagi may mga naiinis na dito, bakit lagi na lang ako nagme-mention ng pangalan ng mga walang devotion. Bakit? Kasi yung devotion niyo everyday, yung pagbabasa niyo ng Bible everyday, yan ang magtuturo sa inyo ng totoong tama. Ano, hindi yung tama na alam ng mundo o alam ng mga unbelievers, kundi yung tama na tama sa paningin ng Diyos, na ang magtuturo sa inyo is si Holy Spirit. Ano po? So yan yung ginagawa ni Holy Spirit to direct us to do what is wrong in the sorry, sorry, what is right in the eyes of God. Ano, kaya conviction of the Holy Spirit. Kaya 'pag kino-convict kayo na gawin niyo 'to, ibig sabihin si Holy Spirit na 'yan. But be ano ha, be smart kasi baka mamaya ibang conviction na pala yung nararamdaman niyo ano. Iba naman kasi yung dating ng conviction of the Holy Spirit ano, kaya 'wag tayong magpapa-deceive. So eto po ang conclusion. In short, God is the Word itself. He is characterized as three person, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. So yan, paano nyo i-explain sa tao na sila ay iisa? So, the explanation na pwede kong i-share is ganito. Tayo po ay may mukha. Ano? Ang mukha natin, may mata, may ilong, may bibig, may tenga. Ang mata ay para makakita, ang ilong ay para makaamoy, ang bibig
para makapagsalita, makakain, at ang tenga para makarinig. So that is the explanation of the Trinity God. Ano, iisa lang yung mukha natin pero may kanya-kanyang function. So that is the explanation of the Trinity God. Iisa lang ang image nila, which is the image of God itself, pero may kanya-kanya silang function. God the Creator, God the Son, and the salvation, and God the Holy Spirit, the conviction of the Holy Spirit. So, iisang image, iisang imahe, pero may kanya-kanyang gawain. Ano? So, parang sa mukha natin, kahirap naman 'pag wala yung mata, kahirap din naman 'pag wala yung ilong, kahirap din naman 'pag wala ang isa ano. So that is the explanation kung paano sila naging God Trinity. Ano, iisang imahe pero may kanya-kanyang function. Amen. Okay, so sunod na tayo na topic, our last topic for today. So, new birth. Ayan. So, anong objectives natin? Bakit natin itinuturo or bakit kailangan malaman nyo kung ano yung new birth? To indicate the true meaning of being born again and the significance of being reborn as a new person in Christ. Okay. So, tanongin natin si Rommel. Para sa'yo, mag-unmute ka Rommel ha. Para sa'yo, 'pag narinig mo yung salitang born again, ano yung pumapasok sa isip mo? Yeah, hindi ka namin pakinig, mag-unmute. Ayan, Okey na po. okey na, pakinig ka na namin. So, ano Okey na po. pumapasok sa isip mo? Kapag narinig mo ang salitang born again? Sige po. Una po, unang-una po talaga nung hindi pa siya ako born again, na una pong talagang alam ko dun is religion Yun, nung dati pa. mm, Pero religion. opo, pero ano, pero ngayon ko po'y opo, pero kung ngayon po, alam ko na kung ano ibig sabihin ng born again. Amen. Parang yung sa ano, new creation of itself, parang gano'n. Amen. So, totoo yun ano. So, ibe-base ko lang din yung experience ko sa experience ni Rommel ano. So, nung mga bago-bago pa lang ako na nag-i-invite, lalo na nung nasa abroad ako kasi dun ako una nakakilala. 'Pag 'pag sinabi mo kasing born again o kaya, "Tara sisimba tayo sa church." Tatanong yung mga yan, "Anong church niyo?" "Ano kami, para kami, born again, ganyan." Sabi niya, "Ay, born again." Kumbaga ang pumapasok sa isip nila kapag sinabing born again is religion. O kaya naman sinasabi nila 'pag invite mo sila, "Ay ayokong magpa-change ng religion ko." Yun agad yung pumapasok sa mga tao, kapagka ini-invite mo sa born again. Pero ito yung sabihin niyo sa kanila ano, ang born again kasi, tama si Romel, yan ay hindi relihiyon. Hindi relihiyon ang born again, yan ay relasyon sa Diyos at yan ay pangyayari sa buhay ng Mm, Kristiyano. So, naalala ko na nag-share ako nung ako'y call center pa diyan sa Maynila. mm, Tinanong nila, "Ano ba yung born again?" Sabi ko, "Nabuhay na muli, 'di tawanan." Kasi sabi tinagalog ko lang daw yung born again. Sabi ko, "Totoo naman, literal meaning na ang born again ay nabuhay na muli." Ano, yun talaga yung meaning nun. So, kapag may nagtanong sa inyo, ang born again po ay hindi relihiyon, although tayo ay grupo, we are characterized as a group of born again Christians, pero yun ay hindi relihiyon. Tayo ay nabuo ng relasyon sa Panginoon. We are non-sectarian. So ano ba 'pag sinabi nating non-sectarian? Yung mga sectarian kasi, yan yung mga may kanya-kanyang religion na tinatawag, "O kami ay kasapi ng ganito." Meron silang minsan may binubuo silang sariling doktrina na kailangan sundin ng religion nila. Samantalang tayo, we only base our doctrines, our teachings cover to cover ng
book, 'no, ng Bible. Lagi tayong nakabase lang sa Biblia, kung ano nakasulat sa Biblia, ano na sinasabi ng Panginoon. So, yun yung pinagkaiba ng non-sectarian sa sectarian. Kaya tayo, nag-i-invite tayo kahit anong relihiyon mo. Walang problema sa atin kasi hindi naman tayo religion, hindi tayo sekta-sekta. Ano, pwede kang Amen. umattend sa atin kasi ang binubuo natin ay relasyon sa Panginoon. Amen. So yun, baka 'pag may magtanong sa inyo, yun lang i-explain niyo. Ano, we are not religion. Hindi ibig sabihin na ikaw ay sumapi sa born again, eh, magcha-change ka na ng religion mo, ano. But then, you need to be baptized. Ano, yan yung pag-uusapan natin dito. Baptized, hindi sa relihiyon natin, kundi baptized in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, as mentioned earlier. Ano, okay. So, ano ba 'pag sinabi nating new birth? The new birth is then a sovereign act of God by His Spirit in which the believer is cleansed from sin and given spiritual birth into God's household. So, ibig sabihin pala, nalilinis 'pag tayo ay nagkakaroon ng new birth, tayo ay nalilinis sa ating mga kasalanan at nabibigyan tayo ng espiritu at nagkakaroon tayo ng, privilege na makasama sa kingdom of God. Ano, it renews the believer's intellect, sensibility, and will to enable that person to enter the kingdom of God and to do good works. So, again, yung good works ano, meron tayong dalawang good works, isang good works na sa paningin ng tao at isang good works sa paningin ng Panginoon. Amen. At ang sinasabi ditong good works ay yung good works sa paningin ng Panginoon. Amen. So, why is it necessary to experience a new birth? Bakit ba kailangan na maka-experience tayo ng new birth? So, the new birth is only the beginning of the life God designed for us. So, ibig sabihin pala, pag tayo nagkaroon ng new birth, dun pa lang talaga magsisimula yung buhay natin na nasa presensya ng Panginoon. So, ibig sabihin, kailangan talaga lahat tayo ay magkaroon ng bagong buhay. Amen. Ng bagong kapanganakan. Amen. So, ayun, it is also the only way we can enter the family of God and receive the privilege of calling Him Father. So, yun din daw lang yung tanging paraan para tayo ay magkaroon ng pribilehiyo na tawaging Ama ang Diyos. Bakit? Ano po bang sabi sa Mateo chapter 7:21? Hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. So, even pala na ikaw ay tumatawag sa Panginoon at siya ay tumutugon sa iyo, hindi ibig sabihin nun, ikaw ay kasama na sa kaharian ng langit or hindi lahat ng tumatawag ng Ama sa Panginoon ay anak niya. Unless ikaw ay mabo-born again. Kaya yan ang importance na tayo ay ma-born again. Amen? So, hindi ibig sabihin na ikaw ay nanalangin, ikaw ay tinugon ng Diyos, is anak ka na niya. Kasi bakit naman may masasamang mayayaman, may masasamang masaya? Kasi ganito yun eh. Isa kasi sa karakteristik ng ating Panginoon, He is merciful, He is graceful, ano, siya ay maawain sa ating lahat. Kaya kahit masama ka, tutugon siya sa'yo, pero para sa ikakabuti mo. Ano, kasi ganyan kanya kamahal. Ano, mahal tayo ng Panginoon, kaya nga gusto niya lahat tayo ay magkaroon ng privilege na siya ay makilala natin bilang ating Diyos at tagapagligtas at matanggap para magkaroon tayo ng privilege na makasama sa kanyang kaharian. Ano? So, ito nga po yun. Kaya, yung privilege na tayo ay maging anak niya, kailangan tayo ay ma-born again. Kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit, sila lamang daw yung wait lang ha, sila lamang daw yung makakasama sa kaharian ng Panginoon. Amen? So, that is the importance kung bakit kailangan tayo ay ma-born again. So, ano pa? Sabi sa mga taga-Roma chapter 8 verse 15, sapagkat hindi ibinigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu upang kayo'y gawing mga aliping namumuhay sa takot.
Sa halip, ibinigay sa inyo ang Espiritu upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya nakakatawag tayo sa kanya ng Ama, Ama ko. Amen. So kasi 'pag tayo ay nagkaroon ng new birth, diyaan nare-receive natin si Holy Spirit. Kaya nga 'di ba sabi diyan pa lang tayo nagkakaroon ng buhay na kasama ang Panginoon. Dahil nung tayo hindi pa na-born again, wala pa sa'tin yung banal na Espiritu ng Diyos, pero nung tayo'y na-born again, 'yan na, kinasihan na tayo ng kaniyang Holy Spirit, which is the conviction of the Holy Spirit. Kaya nagkaroon tayo ng privilege na tumawag sa kanya ng Ama ko. Amen. So, eto ngayon yung sunod na tanong natin, how can we be born again? Ano, paano daw tayo mabo-born again? So, number one, you need to be reborn as a new person. So, paano po yun? Ano pong sabi sa John chapter 3, verse 3-4? Sumagot si Jesus, pakatandaan mo, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. So, kailangan maipanganak tayong muli. Paanong maipapanganak muli ang isang taong matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling isilang? Tanong ni Nicodemo. So ito kasi is the conversation between Jesus and Nicodemo. Ano? So dito pa lang sa passage na 'to, kilala na tayo ng Panginoon, eh. Marami talaga diyan ang mamimiloso po. Paanong ipapanganak na muli? 'Di ba? Sa gan'to tayo kalaki paano tayo ulit makakapasok sa sinapupunan ng ating ina, ano? So, imposible naman talaga 'yun, 'no? 'Yun ang magiging isip ng tao, 'pag ipinanganak na muli, parang yung pagkakapanganak sa baby, 'yun ang thinking nila. Pero hindi po, iba yung ni Jesus sa being born again. Hindi siya born again physically, but spiritually. Amen? So, yan po yung ating number two. You must be born again, this time of water and the Spirit. So, eto po yan. Sabi sa John chapter 3, verse 5-7, sagot naman ni Jesus, pakatandaan mo, malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu, hindi ito makakapasok sa kaharian ng Diyos. So meaning, kailangan nating maipanganak through water and the Holy Spirit. Kaya tayo ay binabaptize sa tubig dahil yan ay biblikal. Ano, hindi natin yan ginawa dahil ginagawa lang yan ng ating mga kaninunuan dahil trip nila, kundi ginagawa natin yan dahil yan ay nakasulat sa Biblia na gawin natin. Na ang unang naka-experience ay si Jesus Christ himself. Ano, ang taong ipinanganak ayon sa laman ay laman at ang ipinanganak ayon sa espiritu ay espiritu. Amen. Kaya yun yung sinasabi, nung pinanganak ka sa sinapupunan ng iyong ina, ikaw ay ipinanganak sa laman. Kaya nga po, um, yung ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Kasi diyan niya na-receive yung Holy Spirit. Meaning nung ipinanganak tayo, hindi pa natin nare-receive si Holy Spirit niyan. Kasi hindi pa tayo nababaptize. Pero nung tayo na-baptize na, diyan na natin na-receive si Holy Spirit. Ano, huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo. Kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. So, yun yung sabi ni Lord. Kailangan tayo ay ipanganak na muli. So, ito naman yung susunod mong tanong. How can we be born again by Spirit? Paano tayo mabo-born again ngayon sa Spirit? You need to be baptized in water. Ano sabi sa Mateo chapter 3 verse 16? Nang siya'y mabautismuhan, umahon si Jesus sa tubig. Biglang nabuksan ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababang parang isang kalapati at tumapo sa kanya. So, dito yung na-explain ano kung paano na-receive ni Jesus Christ ang Holy Spirit na parang sa forma ng kalapate. Hindi naman totally kalapate, but in a form na parang ganon, na kalapate. So, ito yung nagpapatunay sa Bible na marireceive mo ang banal na espiritu kung ikaw ay babautismuhan. Kasi ganon, yun nangyari kay Jesus. Amen? Na tinalakay sa Mateo chapter 3 verse 16. Amen? Pero ito yung reminders natin, ano, reminders sa mga nagpapabaptize, which is talagang ginagawa yun ng pastor bago i-baptize ang mga tao sa church. You cannot be baptized
if you do not believe in Jesus Christ and accept Him as your God and Savior. Kung matatandaan nyo, kapag ka nagkakaroon ng water baptism sa church, ang pastor nagpapaseminar muna sa mga ibabaptize. Tapos, before yan ibaptize, patatanggapin muna yan. Kasi, hindi mo marireceive ang Holy Spirit. Wait lang po. Okay. So, maya-maya, ewan ko kung bakit nagkakaroon ng dismissal dito sa ating GMeet. Pero kapagka na-disconnect tayo, magse-send ako ng link, doon tayo pumasok sa link na yon. Mabilis lang naman. Ganyan din yung nangyari sa'min kaninang umaga. Okay, sige i-continue na natin. You cannot be baptized if you do not believe in Jesus Christ and accept Him as your God and Savior. So, walang bisa ang baptism sa'yo kung hindi ka naniniwala na si Jesus ang ating salvation. So, before ka mabaptize, kailangan maniwala ka muna. Kaya ang sanggol, sa totoo lang, hindi naman talaga sila totoong mababtize sila pero hindi nila marireceive si Holy Spirit kasi hindi pa naman sila nakakaintindi. Kaya kung naka-attend na kayo sa mga binyagan ng Katoliko, diyaan ang pinapatanggap ay yung magulang in behalf of the baby. Pero hindi talaga na ang makaka-receive ng Holy Spirit doon is yung baby, kundi yung magulang. Kaya napaka-importante na tayo ay tayo ngayon na aware na tayo that Jesus is our salvation, napaka-importante na tayo ay magpa-baptize. So sa mga hindi pa napapa-baptize, kailangan natin magpa-baptize. Puwede rin natin puwede rin tayong mag-request sa ating pastor, kay Pastora Marie, dun sa mga hindi pa naba-baptize. Puwede tayong gawa ulit ng ganoon sa church. Amen? Para sa mga gusto magpa-baptize. Okay. So, anong sabi sa Mark chapter 16 verse 16? Ang sinumang sumasampalataya at mabautismohan ay maliligtas. Ngunit, ang ayaw sumampalataya ay parurusahan. So, dito sinasabi na una yung sumampalataya bago yung salitang bautismo. Kasi, kailangan talaga sasampalataya ka muna bago ka babautismohan. Amen? So, ano pang sabi sa John? Yun nga, sabi natin kanina, John chapter 14 verse 26. Ngunit ang tagapagtanggol, ang Espiritu Santo na isinugo ng Ama sa pangalan ko. So yan, nabanggit na naman ang tatlong persona. 'Di ba? Ang Espiritu Santo na sinugo daw ng Ama sa pangalan ni Jesus ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. So again, through baptism, we will receive the Holy Spirit who will guide us to do the will of God in our life. Amen? So, ayan. Ano naman daw yung advantage ng new birth? So first, our sins will be washed out. Ano? Ano sabi sa mga taga-Roma chapter 6 verse 23? Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ayan. So, through accepting Jesus Christ, through baptism, yung ating kasalanan ay matatanggal. Because of Jesus Christ. At yun ay mapapalitan ng buhay na walang hanggan. So yan, sa mga nagpapatanggap, yan yung lagi natin pinapatanggap. Da- Romans chapter 6 verse 23. So ano po yung number 2 na benefits ng advantage ng new birth? Moving from the darkness into light. Ano pong sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17? Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao sa halip ito'y napalitan na ng bago. So again, through the baptism, tayo nakikipag-isa kay Jesus Christ. Dahil natatanggap natin si Holy Spirit, dahil sila na may iisang Diyos. So ayan, kapag daw ikaw ay nagkaroon ng new birth, wala na yung old na ikaw.
tinatanggal na yan. At yung bagong ikaw na, yung bubuuin sa'yo ng Panginoon. Kasi na-receive mo na si Holy Spirit. Amen? Yung bagong ikaw na ang imomold ng Panginoon. Kaya I advise sa mga na matagal ng nagse-serve at sa mga bagong nagse-serve pa lang at sa mga hindi pa nakakapag-serve na willing mag-serve sa Panginoon, attend tayo ng Moment with God Retreat. Bakit po? Napakaimportante ng Moment with God Retreat na yon. Kasi siyempre, tao lang din naman kami, tao lang din naman ang ating mga pastor. Hindi talaga natin sure kung talagang kayo ba ay nag-surrender na sa Panginoon at willing nang ma-reborn. Kahit kayo'y nabaptize, tanging si Lord lang ang nakakaalam. So kaya tayo nagkakaroon ng Moment with God Retreat, lalo na sa mga naka-experience niyan. Alam niyo naman yung pinapagawa sa atin doon, talagang doon pinapa-surrender kayo, pinapaiwan sa inyo yung old self niyo at ma-reborn kayo. Kumbaga yun, nakakatiyak na mag-i-start ka na. Yun yung bunga nung activity ng Moment with God Retreat, napakaganda po nung gawain na yun. Kaya kung magkakaroon ulit tayo ng Moment with God Retreat, I suggest talaga lalo sa mga nagko-commit na hindi pa naka-experience, tayo'y mag-experience noon para talagang mas ma-experience natin yung pag-surrender sa ating Panginoon. Amen? So, yun lang naman po. So, ano pa ang sabi sa Santiago chapter 2 verse 17? Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. So, sabi nga dito, 'di ba, namatay na yung dating ikaw, may bago ka ng buhay dahil ikaw ay iga-guide na ni Holy Spirit. So, kung hindi mo gagawin kung ano yung kino-convict sa'yo ni Holy Spirit, hindi ka rin mare-reborn or mare-rebirth. Kung gagawin mo pa rin kung ano yung dati mong ginagawa, hindi mo pa yun sino-surrender, wala din, hindi rin, hindi mo sinusunod si Holy Spirit, so parang wala ring dating. So parang nawawala ng saysay yung ginawa nating baptism at yung pag-receive mo kay Holy Spirit. Kaya faith without action is dead. So yung ating faith, yung ating pananampalataya, kailangan yan ay may kalakip na gawa. At yan ay makikita sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya namin kayo pinapagawa ng devotion everyday. Is nire-reveal dyan ni Lord kung ano yung application ng devotion nyo sa buhay nyo. Kaya nga sabi ng pastor sa GC, kailangan ang inyong mga devotion ay may application. Kasi yan ang bunga ng devotion nyo. Kung ano yung natutunan nyo, ina-apply nyo sa inyong buhay. Amen? Kaya wag magagalit kung bakit na-mention sa GC, bakit walang devotion, wag kayong magagalit dahil yan ay para sa inyong growth. Ginagawa niyo yung devotion nyo para malaman nyo ano yung application sa buhay nyo. Kasi ang Word of God, hindi lang yan basta binasa, hindi lang yan basta itinuro, hindi lang yan basta i-share. Yan ay higit sa lahat, ina-apply sa ating buhay. Kasi dapat every time na binabasa natin ng Bible, alam natin na lagi yung may bunga. Amen? So, yan po. Ano ang number 3 na benefits ng new birth? Spiritual eyes are open. Actually, not only spiritual eyes, but also spiritual ears. Ano pong sabi sa Isaiah chapter 35 verse 5? Ang mga bulag ay makakakita. Paano pong ang mga bulag ay makakakita? Sino po yung sinasabing mga bulag dito? That is us. We are talking spiritually here. Sa verse na ito. So, kaya sinabi natin spiritual eyes are open. Paano tayo ay makakakita? Siyempre, dahil na-receive na natin si Holy Spirit, makakakita na tayo. Kasi si Holy Spirit na yung nagtuturo sa atin ng tama at mali. At hindi na tayo basta-basta madideceive ng mga huwad na propeta at huwad na teachers. Kasi nasa atin na si Holy Spirit. At ano pang sabi dito? At makakarinig ang mga bingi. So makakarinig na tayo. Bakit? Sabi nga natin, nabago na yung lifestyle natin. Dati-dati, ang mga kasama natin, mga non-believers. Ngayon, mas gusto na nating sumama sa mga believers ng Panginoon. Kasi iba yung mga believers.
Iba yung ginagawa nila sa ginagawa ng mga believers. At higit sa lahat, iba yung naririnig mo sa mga unbelievers versus sa mga naririnig mo sa mga believers at sa mga tagaturo ng Panginoon, sa mga kinatawan ng Panginoon para maging pinuno natin. Amen. Kaya spiritual ears are open. So yan, lastly, our conclusion. New birth means being born again. 'Di ba? New birth, tayo nabuhay na muli. Being born again is not just a religious concept, ito ay hindi relihiyon, but also a personal relationship with God, relasyon sa Panginoon. It signifies the moment when becomes a Christian, baptized in the Holy Spirit, in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. So, yun lang yung conclusion natin. Ang born again ay hindi isang relihiyon, kundi ito ay relasyon sa Panginoon at ito ay isang pangyayari sa buhay ng Kristiyano kung saan nare-receive natin sa Holy Spirit sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At doon tayo nagkakaroon ng buhay na kasama ang Panginoon. Amen. So, yun lang yung topic natin for today. Baka mai-add pa ang ating Pastora Marie. Toray, unmute. Walang sound. Unmute. Stop sharing ako, ano. Walang sound, Toray. Pero parang naka-unmute ka na. Walang sound. Maybe walang mic yung earphone. Ay, oo nga. Baka hindi yung settings ng ano, baka hindi naka-ano sa earphone. Yung settings ng sa Google Meet. Ayan, may sound ka na, Narinig niyo Toray. ako? Pakinig ka na namin. May pag ganon, may pa-additional. Ay, oo, si tatay meron din dyan. Okay, praise the Lord. Ano po, salamat sa Panginoon at ako po ay naabisuhan ngayon. Talagang munti ka na ako magtapon nakaraan. Joke lang. So, yun. Napakahalaga po nung tinuro ni Sister Cathy ano po about sa ating creation, about sa ating pagiging born again Christian. So, hindi naman lingid sa ating kaalaman ano po kung ano yung katatayuan natin bilang leaders. Ano po. So, continue natin yung pagbabasa ng Bible. Mahalaga po yan. Ganyan din po akong mangulit sa J1 Darasa. Although hindi pa lahat. And I pray na mahakbangan. Ano po kasi napakahalaga ng word. Kung tayo po ay kumakain, yan, 3 beses sa isang araw, huwag natin hayaang magutom ang ating mga kaluluwa. Amen. Yun na lang yung magiging lakas niya. Sabi nga ng Sunday, nagturo ang Lord, ang battle natin is spirit. So, we have to fight by the spirit. So, kailangan natin yung spiritual realm ay mapagtagumpayan through our God. At kung hindi mangyayari yun kung wala ang salita sa ating mga buhay, ano po. So, yun lamang, encouraging ng meditation. At sana marami pa po tayong mall na leader. Ano po? Amen. Yun lamang. Tama po yung isi-share ko. Amen. Okay yan. Sabi ko kanina,